Ginhawa Bike and E-Mobility Loan Program ng Government Service Insurance System. Alamin natin kasama si GSIS Executive Vice President Attorney Joseph Philip Andres. Attorney Andres, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Maginhawang tanghali po, Sir Joshua, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Yes, Attorney, pakipaliwanag po, ano po itong Ginhawa Bike and E-Mobility Loan Program at paano po nito tinutugunan yung kasalukuyang hamon sa gastusin ng mga miyembro ng GSIS, partikular na sa Langis? Tama po, Sir Josh. Ang GBEL po, ang latest namin na offering in terms of our loan products, nilaunch po to just last Monday po. This Bike and E-Mobility Loan ay isang loan na binibigay namin sa ating mga qualified members na nagkakahalaga to ng maximum of 300,000 pesos. Merong 3 years to pay at napakababang interest na 5%. At wala po itong service fee. And on top of this loan, meron po kami binibigay na libreng personal accident insurance worth 100,000 pesos for the first year. Ang layunin po ng loan na ito ay mabigyan ng pagkakataon ng ating mga kwalipikadong kawani ng gobyerno na makamenos po sa kanilang araw-araw na gastusin sa pamasahe. Dahil meron po kaming datos na ang isang government employee po ay gumagastos ng mula 150 pesos up to 400 pesos a day para sa kanyang pagko-commute from their house to their office and back. So pag susumahin natin yan, we work 22 days in a month. So easily 8,800 pesos po yan. Hindi pa po tayo gumagamit ng mga ride-hailing applications na yan. Mas mataas pa po yun. So kung meron po silang nais bilhin na bisikleta or e-bike or e-motorcycle, e-scooter, ito po ang produktong ino-offer namin sa ating mga kwalipikadong miyembro. Okay. Attorney, meron po mga nagsasabi na dagdag obligasyon lang daw ito. Ano po masasabi niyo rito? Tama po yan, magandang punto po. That's why ang GSIS po ay hindi naman po ito ini-impose. Ito po ay binubukas namin for those members natin na meron pangangailangan. Sabi nga natin, wala namang one-size-fits-all solution. And this GBEL loan is part of our continuing offerings to our members. Kasi last month lang po, dahil nga po sa pagtugon ng GSIS sa nadeklarang energy emergency, nag-launch po tayo ng Balik Ginhawa. Doon po, binalik natin ang loan amortization sa ating mga miyembro for 3 months. Tapos last month din also, nagbukas tayo ng GSEL naman, ang Ginhawa Solar Energy Loan. So kung gusto mo magkaroon ng solar panel, etc. So ito po ang latest offering namin. Tama po yan, it might not be applicable to all, but at least for the members na kailangan, ito po ang produktong para sa kanila. Okay. Attorney, pakipaliwanag po sa amin itong application process sa loan program na ito, both po dun sa GBEM at GSEL, para po sa mga interesadong miyembro ng GSIS. At paano po tinitiyak ng GSIS na ito ay gagamitin? Halimbawa, ang isang miyembro ay nanghiram at gagamitin niya ito doon sa under that category, doon sa electricity mobility loan tsaka doon sa solar energy. Tama po, napakagandang tanong yan, Sir Joshua. Lahat po ng loans ng GSIS ay nare-reach na po through our GSIS mobile touch na application po. So, at the convenience of your smartphone, hindi nyo na po kailangan pumunta sa mga opisina o tanggapan ng GSIS, pwede na po kayo mag-apply ng loan. Just log in and napaka-user-friendly naman po ng ating loan, ng ating functionality ng ating ng app. Hinggil po sa katanungan nyo, paano po masisiguro na ang miyembro na nag-apply for a particular loan used it as such? Tama po yan. Kasi baka nga naman malihis po. Part po ng programa namin sa pagbigay ng GSEL at GBEL ay ang pag-audit po ng GSIS hinggil sa proceeds po ng inyong loan. That's why, for example, sa GBEL po, para po kayo makapangutang ay kailangan magsumiti kayo ng invoice or ng resibo po ng inyong biniling e-bike or electronic mobility device. So, pag kami po ay nag-audit at nalaman namin na hindi po siya nagamit sa takdang paraan, ang loan po ng miyembro ay magiging due and demandable. Meaning, the entire principal po ay pwede na po namin singilin sa kanila. Yun po ang penalty laban sa kanila. In the same way po, sa GSEL po, within a 6-month period, ini-inspect po ng GSIS yan kung talaga po nakabit sa kanilang tahanan yung kanilang pinurchase na solar panel system.
So ganoon po ang hakbang na ginagawa ng GSIS para po masiguro na ang loan na kanilang kinuha ay nagamit sa takdang paraan po. Okay. The way we intended it to be. All right. Attorney, nabanggit mo kanina up to 300,000 pesos with 5% interest and no service fee. Ano pa po yung mga ibang loan features at payment terms po nito? Opo. So 5% po, tapos 36 monthly amortizations po yan. So kung kayo po ay kukuha ng vehicle na 300,000 pesos, ang monthly amortization nyo po ay papatak na 9,500. At yun po ang 300,000 pesos po for the Jubel is the maximum po. So if you submit a receipt po or an invoice na nagkakalaga ng 200,000 pesos, so 200,000 pesos lang po ang mabibigay po sa inyo. So it is your actual need or 300,000 pesos, whichever is lower. Tapos gaya po na sinabi namin, meron pong nakasama na itong personal accident insurance na nagkakalaga ng 100,000 pesos for the first year. Pero nga, sana po, yung mga mag-a-avail ay ingat pa rin sila para po huwag sila ma-aksidente. Okay. At para naman po sa mga kwalipikadong miyembro, paano po nila malalaman na maaari nila itong ma-avail at itong Ginhawa Bike and E-Mobility Loan Program? Makikita din po ba ito doon sa mobile app na nabanggit nyo kanina? Opo, nandun po, malalaman po nila. But generally po, meron naman po tayong usual qualifications for our members for them to be eligible to avail of our loans. Sa Jubel po, ang requirement po namin in terms of service, dapat po nakapag-servisyo na sila ng at least 3 years sa gobyerno. At the usual na qualifications po, dapat hindi sila naka-leave without pay, dapat wala silang due and demandable or loan in arrears laban sa GSIS. Dapat po ang kanilang ahensya ay hindi tagged as suspended. At yung pinaka-importante po, at the end of the process, kapag ang kanilang net take-home pay po ay dapat hindi bababa ng 5,000 pesos. Kasi po, pag nag-apply po sila sa GSIS Touch na app, ang meron po kaming fino-forward sa kanilang ahensya dahil ang ahensya po nila ang magde-decide whether or not they have paying capacity. Kapag meron pong paying capacity dahil makakatanggap pa rin sila ng 5,000 pesos after the deductions, magta-transmit po ng file sa amin yan and within 24 hours po, makikredit na po namin sa kanilang bank accounts, whether it's Land Bank or Union Bank, ang proceeds po ng loan. Okay. Attorney, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga GSIS members na nakatutok po sa atin sa ngayon. Okay, unang-una po, Sir Joshua, nagpapasalamat po kami ulit for giving GSIS the opportunity to broadcast the latest offering of GSIS. Para sa ating mga miyembro, ito nga po ang latest offering ng GSIS. Sunod-sunod po yan, di ba? Balik Ginhawa, Giselle, Jubel, and we still have other items on the table na pinag-aaralan namin dahil kami naman po sa GSIS, through our President and General Manager, si PJ Veloso, ay ang marching orders po sa amin ay tuloy-tuloy po ang pag-aaral kung paano mapapaginhawa ang buhay ng ating mga miyembro, both active members and pensioners. Kaya nga po, meron din po kami nare-receive na clamor dito sa Jubel. Paano po yung mga pensioners natin? Kasi right now, it is limited to active members. So pati po yung pinag-aaralan namin. And as soon as we have a conclusion to that, babaguhin po namin ang programa kung ito po ay nararapat. But as far as GSIS is concerned, kami po ay narito to make sure na patuloy kami magbibigay ginhawa sa ating mga miyembro. Maraming salamat po. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. GSIS Executive Vice President, Attorney Joseph Philip Andres. Thank you, sir.